Maligayang pagdating sa Filipino love stories. Dito natin isinasalaysay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagkakamali, at pag-asa. Bago natin umpisahan, please huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe upang lagi kang updated sa aming mga bagong kwento. Simulan na natin ang kwento ni Bea at Andre. Maaga pa lang, gising na si Bea. Tahimik ang maliit nilang bahay, maliban sa mahina at putol-putol na pag-ubo ng kanyang ama na si Mang Ben. Inayos ni Bea ang simpleng damit na suot niya, huminga ng malalim at pilit na pinatatag ang loob. "Anak," mahinang tawag ni Mang Ben mula sa higaan. "Marami raw nag-asa apply dyan sa kumpanyang yan. Baka mahirapan ka." Ngumiti si Bea at lumapit sa ama. "Susubukan ko lang po pa. Kahit hindi ako matanggap, at least sinubukan ko." Hindi niya sinabi na kinakabahan siya. Hindi rin niya sinabi na umaasa siyang ito na ang trabahong makakatulong sa kanilang dalawa. Pagdating ni Bea sa gusali ng kumpanya, napahinto siya. Napakaraming tao. May mga naka-formal attire, may hawak na folders, may kanya-kanyang usapan. Halatang lahat ay may matataas na kwalipikasyon. Saglit siyang napatingin sa sarili niyang suot. Simple, walang arte. "Parang hindi ako nababagay dito," bulong niya sa sarili. Sandali siyang umatras, muntik nang umalis. Ngunit may kung anong pakiramdam ang humila sa kanya pabalik. Parang may bumubulong na subukan pa rin niya. Kaya huminga siya ng malalim at pumila. Isa-isang tinatawag ang mga aplikante. Lumipas ang oras. Unti-unting nababawasan ang tao sa waiting area. Hanggang sa mapansin ni Bea, siya na lang ang natitira. "Last applicant, please proceed to the interview room," tawag ng HR staff. Kinabahan siya. Pinunasan ang palad sa palda at naglakad papunta sa pinto. Bago pa man siya kumatok, may narinig siyang sigaw mula sa loob. "Bakit puro ganito ang pinapadala mo sa akin?" Galit na sigaw ng isang lalaki. "Wala bang matinong aplikante? Sayang oras ko!" Napahinto si Bea sa tapat ng pinto. Kinabahan siya, pero hindi maiwasang mapalapit ang tenga niya. Tila nakikinig. "Sir, iyon na po ang pinakamagagaling na nana-screen namin." Sagot ng HR, halatang kinakabahan. "Palpak lahat!" putol ng lalaki. "Hindi ito ang hinahanap ko!" Hindi na malaya ni Bea na napasandal na siya sa pinto. Biglang bumukas ito. Nadapa si Bea papasok sa loob ng opisina. Maikling sigaw niya habang muntik nang matumba. Agad siyang tumayo, namumula ang mukha sa hiya. "Papasensya na po!" Natahimik ang silid. Sa harap niya, nakatayo ang lalaki. Si Andre. Hindi siya sumigaw, hindi rin nagsalita agad. Tinitigan lang niya si Bea mula ulo hanggang paa. Simple, walang yabang, walang arte. At sa isip niya, isang malinaw na bagay ang pumasok. Parang, "Eto na, umupo ka," mahinahong utos ni Andre. Sumunod si Bea, kinakabahan pa rin. Normal ang mga tanong sa umpisa. "Pangalan? Bea po. Saan ka nakatira?" "Sa may San Roque po." "May boyfriend ka ba?" "Wala po." "Asawa?" "Wala rin po." "Anong estado ng buhay?" Napayuko sandali si Bea. "Simple lang po." Tahimik na tumango si Andre. Pasok lahat. Isinara niya ang folder sa harap niya. "Tanggap ka na," diretso niyang sabi. Nanlaki ang mata ni Bea. "Ha?" "Tanggap ka na," ulit ni Andre. Biglang lumiwanag ang mukha ni Bea. "Salamat po, sir. Maraming salamat po. Pangako pong gagawin ko ang lahat." Pinutol siya ni Andre. "Alam mo ba kung ano talaga ang trabaho mo?" "Opo," mabilis na sagot ni Bea. "Administrative assistant po." Sandaling tumahimik si Andre. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit sa mesa. "Hindi," sabi niya, malinaw at diretso. "Hindi iyon ang trabaho mo." Nanigas si Bea. "Ang iaalok ko sa'yo," pagpapatuloy ni Andre, "ay isang kontrata. Magpapanggap kang asawa ko.
parang huminto ang mundo ni Bea. Aasawa po! Hindi pa niya alam sa sandaling iyon na ang pagkakadapa niya papasok sa silid na iyon ay simula na ng isang kasinungalingang babago sa takbo ng buhay nilang dalawa. At dito pa lang talaga nagsisimula ang gulo. Hindi agad nakapagsalita si Bea. Nakaupo pa rin siya sa harap ni Andre. Hawak ang folder na ilang minuto pa lang ang nakalipas ay akala niya ordinaryong job offer lang. "Sir," maingat niyang sabi, "kung biro po ito, hindi po ito nakakatawa." Hindi nagbago ang mukha ni Andre. "Hindi ito biro," sagot niya, diretso at kalmado. "Ito ang trabaho." Tumayo si Andre at naglakad palapit sa bintana. Nakatagilid siyang humarap kay Bea. "Pakinggan mo muna," dagdag niya. "Pagkatapos, ikaw ang magdedesisyon." Huminga ng malalim si Bea at tumango. "Ang kasal ay peke," paliwanag ni Andre. "Walang totoong relasyon, walang emosyon, walang pakikialam sa personal na buhay ng isa't isa." Lumingon siya muli kay Bea. "May kontrata, may takdang panahon. Kapag tapos na, tapos na." Tahimik si Bea, pero nakikinig ng mabuti. "Hindi mo kailangang mahalin ako," pagpapatuloy ni Andre. "Hindi rin kita hahawakan o pipilitin sa kahit ano. Ang papel mo ay simple. Magpakita bilang asawa ko sa harap ng magulang ko at sa ilang piling okasyon." Napatingin si Bea sa folder. "Kapag magkasama tayo sa bahay, hiwalay ang kwarto," dagdag ni Andre. "May sarili kang oras, may sarili kang buhay." Tumahimik sandali si Andre bago idagdag ang pinakaimportanteng bahagi. "Kapalit nito," sabi niya, "may buwanang bayad, legal, malinis, walang problema." Nagsalubong ang mga mata nila. Kung pera lang ang pag-uusapan, mas malaki ito sa sahod ng kahit anong assistant position. Napabuntong hininga si Bea. "Bakit ako?" tanong niya. "Marami kayong pwedeng piliin." Umupo muli si Andre. "Dahil hindi ka parte ng mundo ko," sagot niya. "Hindi ka naghahabol ng apelyido. Hindi ka mukhang magdadala ng problema." Tumahimik si Bea. Sa loob-loob niya, bumalik ang mga alaalang pilit niyang tinatabunan. Ang maliit nilang bahay. Ang mga bayaring laging nauuna kaysa sa pangarap. Ang tanong kung hanggang kailan niya kakayaning magsabi ng, "Okay lang," kahit hindi na. Hindi iyon alam ni Andre. Hindi niya kailangang malaman. "Sir," sabi ni Bea, mahina pero malinaw, "kung tatanggapin ko ito, malinaw po bang trabaho lang?" "Trabaho lang," sagot ni Andre agad. "Walang peke na pagmamahalan," dugtong ni Bea. "Wala," sagot niya. "Walang silosan, walang pakikialam." "Wala," ulit ni Andre. Tahimik ulit. Dahan-dahang isinara ni Bea ang folder. Hindi dahil sigurado siya, kundi dahil wala siyang mas maayos na pagpipilian. "Tinatanggap ko po," sabi niya. Bahagyang umangat ang kilay ni Andre. "Sigurado ka?" tumango si Bea. "Opo," sagot niya. "Dahil trabaho lang naman." Tumayo si Andre at iniabot ang kamay niya. "Welcome," sabi niya. "Mrs. Panananana." Pansamantala. Nag-alinlangan sandali si Bea bago tinanggap ang kamay niya. Sa isip ni Bea, malinaw ang isang bagay. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Hindi ito fairy tale. Isa lang itong kasunduan. At sa sandaling iyon, hindi pa niya alam na ang peke nilang simula ang magiging dahilan kung bakit pareho silang matutong magsabi ng totoo. Hindi pa, mantuluyang lumalabas si Bea sa opisina ni Andre. Inabutan na siya ng isang folder. "Basahin mo iyan," sabi ni Andre. "Kontrata, lahat ng sinabi ko, nakasulat diyan." Tinanggap iyon ni Bea at tumango. "May driver na maghahatid sa'yo," dagdag ni Andre. "Babalikan kita bukas, kailangan ka na naming ipakilala." Nanlaki ang mata ni Bea. "Bukas agad, sir?" "Oo," sagot ni Andre. "Ayokong magtagal, mas maaga, mas mabuti."
Hindi na nakasagot si Bea. Tumalikod na si Andre at bumalik sa mesa niya. Parang tapos na ang usapan. Paglabas ni Bea ng opisina, saka lamang niya naramdaman ang bigat ng napasukan niya. Hawak niya ang kontrata, pero parang mas mabigat pa iyon kaysa sa buong katawan niya. Kinagabihan, hindi agad nakatulog si Bea. Binasa niya ang kontrata ng paulit-ulit. Walang nakasulat na pagmamahal. Walang kasinungalingan sa papel. Lahat malinaw. Peke ang kasal. Trabaho lang. Kinabukasan, isang itim na sasakyan ang sumundo sa kanya. Pagdating nila sa malaking bahay ng pamilya ni Andre, ramdam agad ni Bea ang kaba. Malinis ang paligid. Tahimik. Parang lahat ng galaw ay may sinusunod na tuntunin. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng isang babaeng elegante. "Ako si Ma'am Lydia," mahinahong sabi nito. "Ikaw na siguro ang kasama ng anak ko?" "Opo," sagot ni Bea. Magalang. "Bea po." Lumapit si Sir Tony, ang ama ni Andre. Matapang ang tindig, pero kalmado ang mukha. "Maligayang pagdating," sabi niya. "Pasok kayo." Tahimik na pumasok si Bea, kasunod si Andre. Habang naglalakad sila papasok ng sala, ramdam ni Bea ang titig ng mga magulang nito. Hindi mapanuri, hindi rin mainit. Para bang sinusukat lamang. Umupo silang tatlo. "Anak," sabi ni Sir Tony, "may gusto kang sabihin?" Umayos ng upo si Andre. Halatang kabado, pero kontrolado ang boses. "May desisyon na po ako," sabi niya. "Nagpakasal na ako." Nanlaki ang mata ni Ma'am Lydia. "Anong ibig mong sabihin, nagpakasal na?" tanong niya. "Totoo, po," sagot ni Andre. "Ito po ang asawa ko, si Bea." Napatingin ang lahat kay Bea. Tumayo siya at bahagyang yumuko. "Magandang gabi po," sabi niya, pilit pinapakalma ang sarili. Sandaling natahimik ang sala. Pagkatapos, biglang ngumiti si Ma'am Lydia. "Bakit hindi niyo sinabi agad?" tanong niya. "Bakit wala kaming alam?" "Biglaan po ang mga pangyayari," sagot ni Andre. "Nagdesisyon kami agad." Tumango si Sir Tony, pero halatang hindi kumbinsido. "Walang imbitasyon," sabi niya. "Walang seremonya. Wala man lang formal na anunsyo." Pasimple niyang tiningnan si Bea. "Hindi iyon tama," dagdag niya. "Ang asawa ng anak ko ay dapat ipagmalaki." Sumabat si Ma'am Lydia. "Hindi pwede ang ganito," sabi niya. "Dapat may kasal, totoong kasal, en grande." Nagkatinginan sina Andre at Bea. "Hindi na po kailangan," mabilis na sagot ni Andre. "Okay na po kami." Umiling si Ma'am Lydia. "Hinding-hindi," mariin niyang sabi. "Kung kasal na kayo, ipagdiriwang natin ito ng tama." Tahimik si Bea, pero ramdam niya ang pagkipot ng dibdib niya. "Deserve mo iyon," dugtong ni Ma'am Lydia, nakatingin kay Bea. "Kahit pa biglaan ang desisyon ninyo." Hindi nakasagot si Bea. Pag-alis nila sa bahay, ramdam agad ang tensyon. "Sinabi ko naman sa'yo," sabi ni Bea, pigil ang boses. "Hindi ito simple. Kontrolado ko ito," sagot ni Andre. "Sumunod ka lang." Huminto si Bea at humarap sa kanya. "Peke lang ito," mariing sabi niya. "Hindi ako papayag sa totoong kasal." Suminghap si Andre. "Gagawan ko ng paraan," sagot niya. "Sundin mo lang muna." Napailing si Bea. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi lang siya pumasok sa isang trabaho. Pumasok siya sa buhay ng isang pamilyang sanay magdikta. At sa bawat hakbang na pasulong, palalim ng palalim ang kasinungalingang kailangan niyang panindigan. Hindi pa man sila nakakalayo sa bahay ng pamilya ni Andre, biglang huminto si Bea sa paglalakad. "Hindi ito ang usapan," mariin niyang sabi. Huminto rin si Andre at humarap sa kanya. Kita ang pagkainis sa mga mata nito. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. "Peke lang ang napag-usapan natin," sagot ni Bea. "Hindi totoong kasal."
Napabuntong hininga si Andre, halatang nawawalan ng pasensya. Ano ngayon? Sagot niya. Kailangan lang natin itong tapusin. Napailing si Bea. Hindi ganito ang pinasok ko, sabi niya. Ayoko ng mas malalim pang kasinungalingan. Biglang tumawa si Andre, pero walang saya. Magkano ba ang gusto mong dagdag na bayad? Tanong niya, diretso. Yun lang naman ang habol mo, di ba? Pera. Natahimik si Bea. Sabihin mo, dagdag ni Andre. Magkano ang presyo mo? Biglang namuo ang luha sa mga mata ni Bea. Yan ang problema sa inyo. Nanginginig ang boses niya. Sa mga tulad ninyong mayayaman. Napatingin si Andre, nagugulat. Akala nyo, pagpapatuloy ni Bea habang tuluyang tumutulo ang luha. Lahat nabibili. Akala nyo walang halaga ang tao basta may pera kayo. Tumango siya ng bahagya. Parang kinausap ang sarili. Kaya siguro ganito kayo, dugtong niya. Hindi nyo alam kung paano tratuhin ang tao ng may respeto. Tumalikod si Bea. At para malinaw, sabi niya bago tuluyang umalis, hindi ako ibinibenta. Iniwan niya si Andre na nakatayo, tahimik, hindi sanay na may taong lumalakad palayo nang hindi tumitingin sa halaga ng pera niya. Kinabukasan, hindi pumasok si Bea. Hindi rin siya sumagot sa tawag ni Andre. Sa unang pagkakataon, may isang babaeng hindi niya kayang pigilan, hindi niya kayang bayaran, at hindi niya maintindihan kung bakit siya ang biglang nagmukhang talo. At sa gabing iyon, sa tahimik na bahay ni Bea, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, laking gulat niya nang makita sina Sir Tony at Ma'am Lydia. Pasensya na sa biglaang pagpunta, sabi ni Ma'am Lydia. Pwede ba kaming makausap? Nag-atubili si Bea, pero pinapasok sila. Napansin agad na mag-asawa ang payak na bahay. Walang luho, walang arte. Bea, mahinahong sabi ni Sir Tony. Alam namin ang ginagawa ng anak namin. Napayuko si Bea. Pasensya na po, sabi niya. Hindi ko po ginusto ang lokohin kayo. Tumango si Ma'am Lydia. Alam namin, sagot niya. At hindi kami galit. Napatingin si Bea, naguguluhan. Alam din naming peke ang kasal, dagdag ni Sir Tony. At alam din naming si Andre ang nag-ayos ng lahat. Nanlaki ang mata ni Bea. Kung ganun po, sabi niya, hihinto na po ako. Umiling si Ma'am Lydia. Huwag, mariin niyang sabi. May gusto kaming hilingin. Nagkatinginan silang mag-asawa bago muling nagsalita si Sir Tony. Gusto naming ipagpatuloy mo ang kasal, sabi niya. Natahimik si Bea. Gusto naming turuan mo ang anak namin, dugtong ni Ma'am Lydia. Matagal na naming sinusubukang itama siya, pero hindi namin nagawa. Napailing si Bea. Hindi ko po kayang gawin, iyon, sagot niya. Hindi ko po siya asawa. Hindi pa, sagot ni Sir Tony. Pero ikaw ang unang taong tumalikod sa pera niya. Tumahimik si Bea. Bababayaran ka namin, sabi ni Ma'am Lydia. Masigit pa sa ibibigay ng anak namin. Umiling si Bea. Hindi po pera ang dahilan kung bakit ako umalis, sagot niya. Nagkatinginan ang mag-asawa. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang gusto namin, sabi ni Sir Tony. Hindi ka namin pinipilit, pero hinihiling namin. At huwag kang mag-alala, peke din ang magiging kasal nyo. Mahabang katahimikan ang sumunod. Napatingin si Bea sa kanyang ama at napaisip na kailangan nila ang pera. Sige po, Ma'am Lydia, at Sir Tony tinatanggap ko na po. At sa sandaling iyon, hindi alam ni Andre na ang desisyong inakala niyang kontrolado niya ay tuluyan ng lumampas sa kanyang kamay. At ang babaeng inakala niyang binili niya ay siya palang magtuturo sa kanya ng mga bagay na hindi kayang bayaran ng kahit gaano kalaking halaga. Para matuto siya, dugtong ni Sir Tony. Hindi siya bastos sa amin, pero lumaki siyang iniisip na pera
Ang sagot sa lahat. Tumahimik si Bea. Hindi namin siya mapilit, sabi ni Ma'am Lydia. Pero ikaw ang unang taong tumalikod sa pera niya. Napayuko si Bea. Hindi ko po gustong makisali sa ganitong laro, sagot niya. Ayoko pong manakit. Hindi ka mananakit, sabi ni Sir Tony. May malinaw na hangganan. Tumayo siya at inilapag ang isang sobre sa mesa. Mas mataas ito sa kontrata ninyo, dagdag niya. Pero hindi ka namin binibili. Hindi kinuha ni Bea ang sobre. Kung papayag ako, sabi niya, nanginginig pero matatag, trabaho lang pa rin. Tumango si Ma'am Lydia. Trabaho, sagot niya. May kontrata, dagdag ni Bea. May takdang panahon. Oo, sagot ni Sir Tony. Kapag natapos na, dugtong ni Bea. Aalis ako. Tahimik na tumango ang mag-asawa. Hindi namin pipigilan, sabi ni Ma'am Lydia. Nag-isip si Bea. Naalala niya ang mga bayarin, ang mga responsibilidad na hindi naghihintay. Ang realidad na kahit gaano siya katapang, may mga bagay na hindi kayang ipagpaliban. Sa huli, huminga siya ng malalim. Pumapayag ako, sabi niya. Pero malinaw sa'yo po ito. Tumayo si Sir Tony. Malinaw, sagot niya. At ipapangako naming hindi ka namin pababayaan. Kinabukasan, maagang dumating si Kuya Tom sa bahay ni Bea. Ma'am, magalang niyang sabi, handa na po ang mga gamit ninyo. Habang nasa biyahe sila, tahimik si Bea. Pagdating nila sa bahay ni Andre, sinalubong sila ng katahimikan. Pagbukas ng pinto, naroon si Andre, halatang pagod at iritado. Napatingin siya kay Bea. Akala ko umalis ka na, sabi niya. Bumalik ako para tapusin ang trabaho, sagot ni Bea, diretso ang tingin. Nagkatinginan sila. Good, sabi ni Andre. Dahil may kasal tayong paghahandaan. Hindi sumagot si Bea. Sa isip niya, malinaw ang isang bagay. Ito ay peke, may hangganan, may wakas. Ngunit hindi niya alam na ang bawat araw na makakasama niya ang lalaking iyon ay unti-unting magtuturo sa kanilang dalawa ng mga bagay na wala sa kahit anong kontrata. Unang gabi ni Bea sa bahay ni Andre. Tahimik ang buong lugar. Malaki, malamig. Walang bakas ng init ng tahanan. Ibinaba ni Bea ang maliit niyang bag sa gilid ng kama. Simple lang ang kwartong inihanda para sa kanya, pero halatang hindi ito basta kwarto ng bisita. Ilang minuto pa lang siyang nakaupo nang biglang bumukas ang pinto. Si Andre. Hindi siya pumasok agad. Nakatayo lang sa bungad, nakakross ang mga braso. Para malinaw, sabi ni Andre. Walang emosyon sa boses. Huwag mong isipin na nagbago ang usapan natin. Tumayo si Bea at hinarap siya. Malinaw din sa akin, sagot niya. Trabaho lang, tumango si Andre. May rules, dagdag niya. Una, huwag mong pakikialaman ang buhay ko. Pangalawa, huwag kang magdedesisyon ng hindi ko alam. Pangatlo, sa harap ng magulang ko, asawa, kita. Pag kami lang, dugtong ni Bea. Hindi! Saglit na natahimik si Andre bago tumango. Ganun na nga, sagot niya. Umalis si Andre nang walang dagdag na salita. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Bea. Nasanay siya sa simpleng umaga, kaya hindi siya nahirapan bumangon. Pagdating niya sa kusina, nadatnan niya si Ma'am Lydia. Oh, gising ka na, sabi nito. May ngiti. Akala ko magtatagal ka. Sanay po ako, sagot ni Bea. Nagulat si Ma'am Lydia sa sagot, pero hindi na nagtanong. Habang nag-aalmusal, dumating si Andre. Tahimik, diretso lang umupo. May event tayo mamaya, sabi niya habang umiinom ng kape. Sa mga kaibigan ng pamilya. Okay, sagot ni Bea. Tumingin si Andre sa kanya. Wala ka bang tanong? Kung ano lang po ang kailangan kong gawin, sagot ni Bea. Sasabihin mo naman siguro. Saglit na natahimik si Andre. Suotin mo ang ibibigay ng stylist, sabi niya. Ngumiti
Hawakan mo ang kamay ko kapag kailangan, tumango si Bea. Sa event, ramdam agad ni Bea ang mundo ni Andre. Mga tingin, mga bulungan, mga babaeng sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Siya pala ang asawa mo, sabi ng isang babae kay Andre. Simple. Enough, sagot ni Andre. Malamig ang tono. Napatingin si Bea sa kanya nagulat. Habang naglalakad sila, may isang bisitang nagsalita. Maswerte ka, sabi nito kay Bea. Mukhang mahal ka ng asawa mo. Bahagyang ngumiti si Bea. Opo, sagot niya. Maswerte po ako. Pag-uwi nila, tahimik ang biyahe. Pagdating sa bahay, biglang nagsalita si Andre. Huwag mong ulitin ang ginawa mo kanina, sabi niya. Alin po? Tanong ni Bea. Yung pagsagot mo, sagot niya. Hindi mo kailangang magpanggap na masaya. Napatingin si Bea. Hindi po ako nagpanggap, sagot niya. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Natahimik si Andre. Sa unang pagkakataon, napansin niya. Hindi umaarte ang babaeng ito. Hindi humihingi ng papuri. Hindi sumusubok na mapasama sa mundo niya. At iyon ang hindi niya maintindihan. Sa gabing iyon, habang nasa kwarto si Bea, may isang bagay na malinaw. Mas mahirap pala ang papel na ginagampanan niya kapag ang lalaking kasama niya ay unti-unting natututong tumingin hindi bilang boss kundi bilang tao. Lumipas sa mga araw na magkasama sina Bea at Andre sa iisang bahay. Hindi sila madalas mag-usap. Kapag nagkikita, diretso lang. Walang lambing. Walang sobrang pakikialam. Pero may mga bagay na unti-unting napapansin ni Andre. Maaga gumigising si Bea. Siya ang unang nasa kusina. Siya ang huling natutulog. Hindi siya nagrereklamo. Hindi siya humihingi. Isang umaga, nadatnan ni Andre si Bea na nag-aayos ng mga papeles sa sala. Anong ginagawa mo? Tanong niya. May nakita po akong hindi nakaayos, sagot ni Bea. Baka makatulong. Hindi agad sumagot si Andre. Hindi mo trabaho iyan, sabi niya. Alam ko, sagot ni Bea. Pero kaya ko naman. Naupo si Andre sa tapat niya. Hindi ka ba? Napapagod? Tanong niya. Napapagod? Sagot ni Bea. Pero sanay ako. Tumahimik si Andre. Kinagabihan, may dumating na bisita. Isang kaibigan ni Andre mula sa business circle. Pagkatapos ng hapunan, narinig ni Bea ang usapan mula sa malayo. Hindi ka pa rin nagbabago, sabi ng bisita kay Andre. Lahat ng desisyon mo puro shortcut. Hindi sumagot si Andre. Pati asawa mo, dugtong ng bisita. Sabay tingin kay Bea. Mukhang bahagi lang ng plano. Tumigil si Bea sa paglalakad. Pasensya na po, sabi niya. Maayos ang tono. Pero asawa man po ako sa papel o hindi, tao pa rin po ako. Nagulat ang bisita. Hindi ko sinasadya, sabi nito. Pero nakita ni Andre ang tuwid na tindig ni Bea. Pag-alis ng bisita, nagkabanggaan ang mga mata ni na Andre at Bea. Hindi mo kailangang gawin iyon, sabi ni Andre. Kailangan, sagot ni Bea. Kung hindi ko igagalang ang sarili ko, sino pa? Natahimik si Andre. Kinabukasan, dumating ang balita na magkakaroon ng malaking family gathering kasama ang mga kamag-anak at business partners. Kailangan nating magpakitang maayos, sabi ni Andre. Gagawin ko ang kailangan, sagot ni Bea. Sa gathering, naging sentro ng atensyon si Bea. Hindi dahil sa suot niya, kundi dahil sa paraan ng pakikitungo niya. Magalang, maingat, matatag. Bagay kayo, sabi ni Ma'am Lydia kay Andre. Iba ka na kapag kasama mo siya. Hindi sumagot si Andre. Sa sasakyan pa uwi, tahimik ulit sila. Biglang nagsalita si Andre. Bakit mo ginagawa lahat ng ito? Tanong niya. Dahil pumayag ako, sagot ni Bea. Hindi, sabi ni Andre. May iba. Tumingin si Bea sa bintana. Dahil ayokong maging katulad ng mga taong nanakit sa akin, sagot niya. Napatigil si Andre. Sa unang pagkakataon, may gusto siyang itanong.
pero pinili niyang manahimik. At doon nagsimula ang pagbabago. Hindi dahil sa utos, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil may babaeng hindi niya kayang baliin kahit hawak pa niya ang lahat ng papel. Isang gabi, tahimik ang buong bahay. Si Bea ay nasa kusina, nag-aayos ng mga pinagkainan. Hindi iyon utos, hindi rin iyon trabaho niya. Nakasanayan na lang. Biglang pumasok si Andre. Napansin niya ang pagod sa mukha ni Bea. "Hindi mo kailangang gawin yan," sabi ni Andre. Tumingin si Bea at bahagyang ngumiti. "Okay lang, Has," sagot niya. "Nakakasanayan ko na." Huminto si Andre sa tabi ng mesa. "Sa dati mong buhay?" tanong niya. "Ganito ka na ba palagi?" Saglit na natahimik si Bea. "Opo," sagot niya. "Walang umaalalay, kaya natuto akong tumayo mag-isa." Napatingin si Andre sa kanya. "Hindi ka ba nagreklamo?" tanong niya. "May napala po ba ang reklamo?" sagot ni Bea. Natahimik si Andre. Kinabukasan, sabay silang umalis ng bahay para sa isang business lunch kasama ang ilang investors. Habang nasa restaurant, napansin ni Bea ang pagbabago kay Andre. Hindi na siya sumisigaw. Hindi na siya basta nag-uutos. "Salamat," sabi ni Andre matapos ang meeting. "Para saan?" tanong ni Bea. "Sa presensya mo," sagot niya. "Mas maayos ang mga usapan." Ngumiti si Bea, pero hindi nagbigay ng ibang kahulugan. Pag-uwi nila, nadatna nila si Ma'am Lydia sa sala. "Maganda ang balita," sabi nito. "Napapansin ng mga tao ang pagbabago mo, Andre." Hindi sumagot si Andre, pero napatingin siya kay Bea. Kinagabihan, habang nasa terrace si Bea, lumapit si Andre. "May itatanong ako," sabi niya. "Sabihin mo," sagot ni Bea. "Kung matatapos na ang kontrata," tanong ni Andre, "aalis ka ba agad?" Hindi agad sumagot si Bea. "Opo," sagot niya sa huli. "May hangganan ng lahat." Tahimik ang sumunod na sandali. "Hindi ka ba manghihinayang?" tanong ni Andre. "Mas masakit po ang manatili sa kasinungalingan," sagot ni Bea. Napailing si Andre. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot. Hindi takot mawalan ng mana. Hindi takot sa magulang. Takot na may isang taong aalis kahit wala siyang ginawang masama. At sa gabing iyon, malinaw kay Andre na ang kasunduan nilang dalawa ay unti-unting nagiging mas komplikado kaysa sa kaya niyang kontrolin. Lumipas ang ilang linggo. Tahimik pa rin ang bahay, pero may mga bagay na nagbago. Mas madalas nang magkasabay, kumain sina Bea at Andre. Hindi na dahil kailangan, kundi dahil pareho na silang naghihintay. Isang gabi, habang nasa hapagkainan sila, biglang nagsalita si Andre. "Bea," tawag niya. "Po," sagot ni Bea. Kung sakaling totoo ang lahat," sabi ni Andre. Maingat ang tono. "Sa tingin mo magtatagal ba tayo?" Napatigil si Bea sa pagkain. "Hindi po natin pwedeng itanong iyon," sagot niya. "Alam mo kung bakit?" Napabuntong hininga si Andre. "Alam ko," sabi niya. "Pero gusto kong marinig ang sagot mo." Tumayo si Bea at inayos ang mga plato. "Ang totoo," sabi niya. "Mas madali sanang umalis ngayon pa lang." Humigpit ang dibdib ni Andre. "Pero nandito ka pa," sabi niya. "Opo," sagot ni Bea. "Dahil may pangako." Kinabukasan, ipinatawag si Andre sa opisina ng mga magulang niya. Nasa loob sina Sir Tony at Ma'am Lydia. "Napapansin namin ang pagbabago mo," sabi ni Sir Tony. "Mas maayos ka na," tumango si Andre. "Pero may isang bagay," dagdag ni Ma'am Lydia. "Handa ka na ba talaga sa responsibilidad?" Saglit na natahimik si Andre. "Opo," sagot niya. "Ginagawa ko ang lahat." Nagkatinginan ang mag-asawa. "Kung ganoon," sabi ni Sir Tony, "oras na para sa susunod na hakbang." Nagulat si Andre. "Isang public announcement," dagdag ni Ma'am Lydia. "Ipapakilala ka na bilang susunod na hahawak ng kumpanya." Nanlaki ang mata ni Andre.
Kasama ang asawa mo, sabi ni Sir Tony. Pag-uwi ni Andre, agad niyang hinanap si Bea. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay, sabi niya. Ano po? Tanong ni Bea. Magkakaroon ng announcement, sagot ni Andre. Lalabas na tayo sa publiko. Tahimik si Bea. Alam mo bang ibig sabihin? Noon? Tanong niya. Opo, sagot niya. Mas lalalim ang kasinungalingan. Tumango si Andre. Kung gusto mong umatras, sabi niya, sasagutin ko. Tumingin si Bea sa kanya. Hindi na, sagot niya. Hanggang dito na lang. Sa gabing yon, magkatabi silang nakaupo sa sala. Walang humahawak. Walang yakap. Pero pareho nilang alam. Palapit na ang puntong wala nang pwedeng balikan. At sa unang pagkakataon, pareho silang natatakot hindi sa mawawala, kundi sa nararamdaman nilang hindi dapat naroon. Dumating ang araw ng announcement. Punong-puno ang bulwagan. Mga board members, mga investors, mga taong sanay tumingin sa numero at kapangyarihan. Nakatayo si Andre sa harap, maayos ang suit, matatag ang tindig. Sa tabi niya si Bea, simple ngunit dignified, walang bakas ng kaba sa mukha. Tumayo si Sir Tony. Sa mahabang panahon, panimula niya, pinaghandaan namin ang araw na ito. Tahimik ang lahat. Ang anak ko, pagpapatuloy niya, ay handa ng humawak ng mas malaking responsibilidad. Napatingin ang mga tao kay Andre. At sa tabi niya, dagdag ni Sir Tony, ay ang babaeng tumulong sa kanyang pagbabago. May mga bulungan, may mga titig kay Bea. Hindi nagsalita si Andre. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, may desisyon nang nabuo sa loob niya. Pagkatapos ng programa, dumiretso si Andre kay Bea. Salamat, sabi niya. Para saan? Tanong ni Bea. Sa lahat, sagot ni Andre. Pero ayokong matapos ito sa kasinungalingan. Napatigil si Bea. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Huminga ng malalim si Andre. Tatapusin ko ang kontrata, sabi niya. Kahit hindi pa oras. Nanlaki ang mata ni Bea. Hindi mo kailangang gawin iyon, sabi niya. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Mas mahalaga ang totoo, sagot ni Andre. At mas mahalaga ka. Tumulo ang luha sa mata ni Bea. Andre, sabi niya, kung sasabihin mo ang totoo ngayon, hindi ko gagawin yon, putol ni Andre. Hindi pa, napatingin si Bea. Pero pipiliin kita, dugtong ni Andre. Hindi bilang kontrata, hindi bilang papel. Tahimik ang paligid. Kung aalis ka, sabi ni Andre, hahayaan kita. Pero kung mananatili ka, gusto kong totoo na. Lumapit si Bea. Hindi mo ba alam? Sabi niya, nanginginig ang boses. Napeke pa rin ito sa mata ng mundo? Tumango si Andre. Pero totoo na sa akin, sagot niya. Sa sandaling iyon, tumingin si Bea sa lalaking minsang nagtanong kung magkano ang presyo niya. At nakita niya ang lalaking handang mawala ang lahat para sa isang desisyong hindi kayang bayaran ng pera. Unti-unti, ngumiti si Bea. Hindi ako mananatili dahil sa kontrata, sabi niya. Tumigil siya sandali. Mananatili ako, dugtong niya, dahil pinili mo ang tama. At sa harap ng lahat ng kasinungalingang nagsimula sa papel, doon unang ipinanganak ang katotohanang hindi na nila kailangang itago. Hindi agad naging madali ang mga sumunod na araw. Tahimik si Bea. Tahimik din si Andre. Hindi dahil may lamat, kundi dahil pareho nilang inaayos ang sarili nilang mundo bago muling magtagpo sa iisang katotohanan. Isang gabi, ipinatawag ni Sir Tony ang anak niya sa opisina. Umupo ka, sabi ng ama. Tahimik na sumunod si Andre. Alam mo bang handa ka na? Tanong ni Sir Tony. Tumango si Andre. Opo, sagot niya. Hindi dahil gusto ko ang mana, kundi dahil may natutunan na ako. Ngumiti ang ama.
Iyon ang unang tamang sagot na narinig ko mula sa'yo, sabi ni Sir Tony. Huminga ng malalim si Andre. May kailangan po akong sabihin, dagdag niya. Tungkol kay Bea. Alam namin, sagot ni Ma'am Lydia na pumasok sa silid. At alam namin ang buong katotohanan. Nagulat si Andre. Hindi kami galit, dagdag ni Ma'am Lydia. Dahil pinili mong maging tapat. Tumayo si Sir Tony. Kung gusto mo siyang pakasalan, sabi niya, gawin mo dahil mahal mo siya, hindi dahil sa kailangan. Tumango si Andre. Kinabukasan, hinanap ni Andre si Bea. Nakita niya ito sa hardin, tahimik na nagdidilig ng mga halaman. Bea, tawag niya. Lumingon si Bea. Hindi ko alam kung paano magsisimula, sabi ni Andre. Pero alam ko kung paano tatapusin ang lahat. Lumapit siya at inilabas ang isang maliit na kahon. Hindi ito kontrata, sabi niya. Hindi ito kasunduan. Dumapa ang tuhod ni Andre sa damuhan. Ito ay tanong, dugtong niya. Handa ka bang magsimula ulit? Hindi bilang peking asawa, kundi bilang babaeng pinili ko araw-araw? Tumulo ang luha ni Bea. Andre, sabi niya, natakot ako noong una. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa kasinungalingan. Tumayo si Andre. Wala na iyon, sabi niya. Totoo na ang lahat. Tumango si Bea. Opo, sagot niya. Kung totoo na. Lumipas ang mga buwan. Hindi na lihim ang relasyon nila. Hindi na papel. Hindi na kontrata. Isang tunay na kasal ang inihanda. Hindi para ipakita sa mundo, kundi para ipangako sa isa't isa. Habang naglalakad si Bea patungo kay Andre, hawak ang kamay ni Mang Ben. Malinaw ang ingiti sa mukha niya. Salamat, bulong ni Mang Ben kay Andre. Opo, sagot ni Andre. Pangako ko po. At sa araw na iyon, ang babaeng inakalang kayang bilhin ay siya palang babaeng hindi kailanman nabili. At ang lalaking sanay sa kontrol ay natutong magmahal ng walang kapalit kundi katotohanan. Wakas. Naway nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon araw. Huwag kalimutan ang mag-subscribe upang lagi kang updated sa ating mga bagong kwento. Salamat sa suporta.